Good point. Dahil October na yung filing at kung walang kaso or yung kaso pending, technically pwede pa siya mag-file ng certificate of candidacy niya. Pero pwede Tama siyang ka doon. ma-disqualify, sir, in case na during the campaign lumabas yung result. Ako, I would assume pag final niya yun, maraming taga-Bamban magpa-file ng disqualification because of this. No? Most likely makakalaban niya bilang alkalde. No? So magpa-file siya. So babagsak rin doon sa hearing. Pero pag file mo, hindi automatic yun. Magkakaroon ng hearing, papatunayan mo. So mayroon ring round of due process. No? So sir, tungkol dun sa na document na na-present nyo na posibleng ito yung tunay na identity ni suspended Banban Mayor Alice Guo. Sir, ano yung way para ma-validate na talagang siya yon? Unang-unang kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Kumbinsido Right. ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping. No? Yung similarities, hindi natin matatanggal eh. No? Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha niyo yung bata doon sa application for Special Investors Resident Visa. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya. Si Wen Yilin. Yun yung sinasabi nyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Guo. Doon sa application nila for Special Investors Resident Visa, nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother. No? At yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na nasa Valenzuela. No, nakasulat doon 58 T. Santiago Street, Valenzuela. Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Guo families. No? T. Santiago Street, Valenzuela City. No? So, yung papel sa Special Investors Resident Visa at yung mga incorporation papers nila, tugma yung address. So, ibig sabihin, consistent si Wen Yilin nakatira doon sa Valenzuela address. At pangatlo, kung titignan natin yung kabuuan na storya, dahil dumating dito si Guo Huaping ng 13 years old, talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records. Kaya nagsinungaling sila doon sa birth certificate dahil wala nga maipakitang records eh. So, ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizen Filipino citizenship ay yung peking birth certificate na nagsinungaling yung kanyang tatay at sinabi niya na Filipino siya, Filipino si Amelia Leal, therefore Filipino si Alice Guo. No? So, in other words, pag titignan mo yung kabuuan storya, parang ngayon lumilinaw na kung bakit pineke yung kanyang birth certificate. So sir, can we say wala nang lusot si Mayor Guo dito? Ako, malinaw na si Guo Huaping ay si Mayor Alice Guo. At magbe-verify pa kami ng mga ibang information para ma-establish yan. But initially, I'm very, very confident na iisang tao si Guo Huaping at si Alice Guo. So once na may establish, sir, lalabas ba na maraming tayong batas na nilabag itong si Mayor Guo at ang kanyang pamilya? Well, unang-una yung birth certificate system natin, linamag nila. Sinabi ko nga, binaboy nila yung late registration para mabigyan siya ng Filipino citizenship. Dahil kung Filipino citizen ka, pwede ka magtayo ng negosyo, pwede ka bumili ng lupa, pwede kang tumakbo for public office. At kung titignan natin kabuuan, na nakakatakot rin yung nangyari dahil with this late registration, nakatakbo. Talagang nanalo. No? Sabi ko nga, naisahan tayo dito dahil nanalo itong kandidato na dala-dala niyo yung fake birth certificate niya. No? At ang nakakatakot dito, baka may iba pang ganitong case sa Pilipinas. Hindi lang natin alam ngayon dahil hindi high profile. But sabi nga ng Philippine Statistics Authority, meron silang 300 na cases of late registration na irregular, of which 60 plus ay nakakuha ng passport. No? So, makikita natin na talagang malaking reforma ang dapat natin gawin sa pag-i-issue ng birth certificate at ng late registration.
Sir, the mere fact na yung documents galing ng Bureau of Immigration at saka Board of Investment, so ito rin ba hawak na rin ng Office of the Solicitor General para dun sa magagamit nila dun sa co-warranto case against? Magagamit nila yan. Ang aking panawagan sa Office of the Solicitor General, kumuha na ng official documents kasi ito pinadala sa Senate. Sila mismo kumuha ng official documents from the from the Board of Investments, from the Bureau of Immigration, para official yung hawak nilang dokumento. Although itong si Mayor Go sa pamamagitan ng kanyang abogado, dinideny niya yung documents na hawak niyo, sir. Yeah, dahil ang narrative nila nabuntis nung kanyang ima yung kasambahay. No, yun ang narrative nila. But if you look at the 4 late registration birth certificate, meron na 4 eh. Kay Alice Go, kay Sheila Go, kay Simen Go, kay Wesley Go. Pare-pareho yung nanay. Si Amelia Lial. In those 4 birth certificate, late registration birth certificate. So, ibig sabihin, 4 na beses na buntis yung kasambahay. No? So, by that alone, parang magdududa ka, diba? Na 4 na beses nabuntis yung kasambahay nila at ipinganak 4 na yung magkakapatid na yon, no? Okay, Mav. And then si Beck. Sir, ano lang po yung nakikita ninyo na posibleng motibo why they went through all these lengths para makakuha po ng Filipino citizenship? Yung naturalization process natin medyo mabusisi, no? For obvious reason, gusto nating yung mga dayuhan na gusto maging Pilipino, gusto natin masigurado na may contribution sila sa ating bansa at magiging mabuting mamamayan sila ng ating bansa. So may proseso dyan, no? Judicial, administrative, and legislative. Kung matatandaan nyo, dito sa Congress, marami tayong ini-sponsor na maging Filipino, no? Iba ay sports personalities, athletes, iba ay tumutulong i-promote yung bansa natin. So alam natin itong mga taong to ay magiging produktibong mamayan ng ating bansa. Tinignan rin namin yung lahat ng legislative naturalization process for the last ilang years yun? 20 years? Wala kami nakitang go hopping o wala rin kaming nakitang Alice Go. No? So, hindi siya dumuan dito sa Kongreso. No? That's for sure. No? At nag-issue na ang PSA na walang naturalization papers si Alice Go. Nagbigay na sa amin ng certification doon. No? So, pinapacheck lang namin sa judicial kung merong naturalization process through the judicial route. But yan kasi mahirap eh. Dapat patunayan mo na maganda yung ginagawa mo dito. Patunayan mo na magiging mabuting mamamayan ka. So mabusisi rin yung proseso. Pero tama yon kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta mag-naturalize. No? Gusto natin masigurado, matiyak natin na maayos itong ina-naturalize natin. Pero obviously, sir, napakarami pa rin loopholes kaya nalulusutan, di ba? Actually, dapat tignan natin yung mas malaking larawan, the bigger picture na naaabuso talaga itong late registration natin. At ang nakakatakot dito, pwede silang bumili ng lupa. Yan ang shortcut para makabili ng lupa. In fact, nung tinignan namin records between 2008 to 2011, si Go Huaping at si Alice Go nagta-travel sila in and out of our country. So, ibig sabihin, ginamit ni Go Huaping yung kanyang Chinese passport at ginamit rin niya yung kanyang Filipino passport in and out of our country. We have the passport numbers on record. So, dalawang passport meron? Dalawang passport niya. No? Tumigil lang siya lumipad noong 2011. No? So, from 2008 to 2011, nakita namin itong dalawang pangalan, si Go Huaping at si Alice Go, lumilipad at the same time. So, most likely, ginamit niya yung dalawang passport niya. Sir, next week, may another hearing, yung Committee on Women. So, invited dito ulit si Mayor Alice Go at kukonfrontahin niyo ba about this document? Yes, definitely. No, i-confront namin siya at gusto namin marinig yung kanyang sagot. But by the statements of his lawyers, obviously, i-deny niya yan. Ano? So, but matibay na ito. I think itong ebidensya galing sa
Board of Investments matibay at nagpapatunay na si Guo Huaping at si Alice Guo iisang tao lang. Sir, initiative ng BOI at saka ng BI yung pag-provide sa inyo ng document para makatulong sa investigation ng Senate? Hindi, nung binigay sa amin ng BI yung passport records ng kanyang ama, si Guo Jiangjong at si Wen Yili, nakita namin na yung visa nila is Special Investors Resident Visa. No? So yan ang visa na ginamit nila para makapasok at labas sila ng bansa natin. So hiningi namin sa Board of Investments yung mga supporting papers nito. At yun, pinadala nila itong mga supporting papers ng application. No? At yun na nakita ninyo? At yun na nakita. Actually, marami yun. May mga iba pa siyang kapatid doon. No? Doon sa supporting papers. Okay, Mav, and then Vec nga pala. So, sir, yung apat na magkakapatid, nandun po sila lahat sa dependents? Tatlo. Doon sa pinadala ng Board of Investments, ito yung aking personal na analysis. Si Wen Yili, may 3 anak. Pero si Guo Jiangjong, may ibang kasama o ibang asawa. No? So dalawang groups ang pinadala. Yung group ni Guo Jiangjong na may asawa at anak, at pinadala yung kay Lin Wenyi na may mga anak rin. No? So dalawang groups ang pinadala. No? So ang aking pag-aanalisa, si Guo Jiangjong may asawa at si Wen Yili ibang May iba din. pamilya. O kinakasama niya o asawa niya. Hindi ko lang alam kung they are married or not. No? Pero definitely kinakasama niya yun. No? At sinabi rin naman sa mga press statements ni tawag ko na Guo Huaping. Ni Guo Huaping. Salit na Alice Guo. Guo Huaping na si Wen Yili ay kinakasama ng kanyang ama. No? So, inamin niya naman yun eh. No? So, parang nagtutugma yung story na yung kanyang ama may 2 pamilya. That's my own personal analysis based on the records. Okay, Vec. Sir, ang sabi po ng abogado ni Mayor Go, hindi malayo naman yung itsura nung picture dun sa passport kay Mayor Alice. Anong masasabi niyo po dun? Well, para sa akin, hawig na hawig eh. No? Hawig na hawig. And again, the next corroborating data, si Wen Yilin. No, doon sa data, si Wen Yilin yung nanay at ang dependent daughter, ang tawag ng BOI dependent daughter, ay si Guo Huaping. No? So that's puts them together in that document. No? Yun yung magkasama in that document. And then you said, sir, na may malaking reforma na dapat gawin sa pag-issue ng documents. Ano po specifically yung dapat mabago or gawin? Yan ang dapat nating pag-aralan mabuti. No? Iniisip ko nga na dahil dapat talagang may accountability yung dalawang dapat may accountability. Una yung taong nagpanganak, no? The midwife, the hospital, even yung maghihilot, dapat siya mismo tumistigo personally na siya yung taong nagpanganak doon sa bata, no? Dahil hindi pwedeng blanco yun eh. Yun yung direct evidence na siya yung tao na doon at nakita niya yung bata. Pangalawa, pagdating sa pag hospital nangyari yan, dapat may accountability rin yung hospital na siya na mag-provide sa Register of Deeds na talagang pinanganak dito sa amin itong batang to. No? So nawala yung link na yun eh. Kaya if you look at the late registration, yung hilot, walang may pangalan pero hindi natin alam kung nasaan. Doon naman sa other late registration nila, may midwife pero walang nakasulat kung ano yung license number, kung ano. So, hindi natin talagang alam kung sino yung taong nagpanganak doon sa bata. No? Butas yun eh, hindi natin alam yun. Pero sir, bakit kaya hindi tunay na birthday nila nilagay doon sa birth certificate na kinusaan? That's a very good question. Si Alice Guo at this time is 34 years old, not 37. No? Based on sa birthday ni Guo Huaping. At nung 2000 and nag-issue yung kanyang late registration 2005. No? At that time she was 19 years old. So hindi pa pwede. So pagbabawasan mo ng 3 years, yung 19, magiging 17 lang siya. So, pero at that time, bumibili na sila ng lupa. Nag-incorporate na sila ng papers.
Oh, so hindi ka, pag minor ka, hindi ka pwede bumili ng lupa, hindi ka rin pwede mag-incorporate ng mga corporation. So ang theory ko, again, personal Kaya analysis pinatanda. ko, pinatanda niya para si Alice Go pwedeng mag-incorporate ng mga corporation, pwede rin siya bumili ng lupa. Pero 3 years younger siya. Yeah. So yun ang aming analysis. Okay, Cecil. And then Daniel. So, ibig sabihin, sir, hindi 37 years old si Go doon sa sinasabi natin Hindi. na. She's only 34 kasi ang birthday niya is August 31, 1990. So, additional perjury yun if ever. Tama ka doon. And then, sir, may sinasabi yung lawyer niya, si Attorney David, na somehow may violation of the Privacy Act. Daw yung SALN niya at saka yung identity niya ay hindi dapat minimade public kasi sinasubmit lang nila sa Senate. In aid of legislation lang dapat ang gamit. Lumilihis siya sa pinaka-topic eh. I think dinidivert nila yung attention. Hindi naman yung attention. Ang punto dito is yung kanyang peking birth certificate at dinoktor yung kanyang birth certificate. At idudugtong ko rin to sa Pogo. Siguro, sinasabi nila, marami kasi nagsasabi, Pogo, paano napunta tayo doon? Ito kasing naging daan para bumili ng lupa. No? So, kung ikaw ay Pinoy at nagamit mo yung late registration para maging Pinoy, pwede ka bumili ng lupa. Pag pwede kang bumili ng lupa, pwede ka na magtayo ng Pogo Hub, pwede ka na magtayo ng Pogo facilities, at pwede na rin pumasok sa iyo yung pera. No? So, ibig sabihin, dahil Pinoy ka, pwedeng i-remit sa yung pera, ikaw na magpapatayo, ikaw na bibili ng lupa. So, importante itong anggulo na ito kasi nga, ang nakikita kong parang direction is si Alice Go, ginawang Filipino, para makabili ng lupa, para makatanggap ng pera, para maipatayo yung Pogo. So, that's the connection that I'm looking at. So, pag pinag-sum up natin at mapapatunayan na hindi talaga siya Pilipino, pwedeng i-forfeit ng government yung lahat ng property. Pwede, na pwede nakalista. mangyari yun. Magiging defective yung purchase niya. And last na po. Sir, yun ba sa tingin mo, family lang nila Go yung nagpapaikot dito sa sistema natin? Or do you think China sponsored ito para ma-penetrate talaga yung inuunti-unti yung Pilipinas na kunin? Thank Hindi you po. ko alam yung ganun na anggulo, tsaka hindi ko masasabi with certainty. But right now, everything is possible dahil nga with this late registration, kahit sinong dayuhan, no? Ikaw pwede kang maging Hapon, pwede kang maging Koreano, pwede kang maging Nigerian, at dumaan ka dito sa late registration. No? At ang sinasabi ko nga, kung magiging automatic Pinoy ka through late registration, pwede kang bumili ng lupa. No, yun ang medyo dapat natin tignan mabuti dahil pag bumili ka ng lupa, pwede ka na magpatayo kung anong gusto mong ipatayo. Okay, thank you. And then Daniel and then Marlon. Hi, sir. Ako po yung di nyo staff. Sir, ingin ko Lagi lang. na. Ikaw ba yun? Nasa likuran niyo, sir. Kala ko si ano yun eh. Ang daming Si article eh. Senior Aguila. Sir, ay hingan ko lang po kayo ng reaction. Sinabi po nung camp ni Mayor Go, parang they are still inclined na tumakbo sa 2025. Importante yung action ng Solicitor General. No? Because judicial process yan, magpa-file sila ng case. At dito patunayan ng Office of the Solicitor General na hindi siya Filipino. At yun na nga, nagsinungaling sila doon sa kanilang birth certificate. So importante yan. That's the first step. Dahil kung nangyari yan, then hindi na siya pwedeng mag-file ng Certificate of Candidacy. Kasi dahil isusulat mo doon, are you a Filipino? Hindi niya na ma-check yun. Yung box na yun. So ibig sabihin, sir, kailangan kumilos na ng mabilisan kasi kung malapit na yung filing. Yes, tama ka doon. Yeah, that's a very good point. Dahil October na yung filing, at kung walang kaso or yung kaso pending, technically, pwede pa siya mag-file ng Certificate of Candidacy niya. Pero pwede Tama siyang ka doon. ma-disqualify, sir, in case na during the campaign, lumabas yung result. Ako, I would assume, pag final niya yun, maraming taga-Bamban magpa-file ng disqualification because of this. No? Most likely, makakalaban niya bilang alkalde. No? So, magpa-file siya. So, babagsak rin doon sa hearing. Pero pag file mo, hindi automatic yun. Magkakaroon ng hearing, papatunayan mo. So, mayroon ring round of due process. No?